of the nation. Huling Biyernes ng 2025, patay ang isang batang mamamaskulang at estudyanteng nagpapagupit sa barbero nang madamay sa sumabog na imbaka ng paputok sa Pangasinan. Namerwisyo rin sa ibang probinsya ang ilang pinagbabawal na boga. May report si Rafi Tima. Gabi ng Pasko, nilamon ng apoy ang bahay na ito sa Dagupan City. 2 ang nasawi. Kabilang ang isang babaeng 7 taong gulang na namamaskulang at nadaganan pa ng nagliyab na motorsiklo. May bigla na nga lang daw pong sumabog. Tapos hindi na siya nakalabas. Ang kanyang mga magulang at kapatid, kabilang naman sa 5 sugatan. Patay rin ang isang estudyanteng nagpapagupit sa kalapit na barbershop. Base sa investigasyon, nagsisilbing imbaka ng paputok ang sumabog na bahay. Hawak na ng pulisya ang may-ari nito. Umamin siyang sa bahay sila nagre-repack ng mga binibentang paputok. Naglipa ng boga naman ang problema sa ilang lugar, gaya ng mga kabataan sa Jensan. Nahuli kamang paggamit ng boga noong bisperas ng Pasko. Kinumpiska ng mga napadaang pulis ang 2 boga mula sa mga bata. Nakataktang sirain ang mga ito. Ilang boga rin ang sisirain kasama ng mga kinumpiskang iligal na paputok sa Alabel, Sarangani. May mga sinira ring boga sa Iloilo City at nakuha mula sa 6 na bata. Lantaka o improvised na kanyon naman na gawa sa kawayan ang nakaperwisyo sa Mandawi, Cebu. Ang batong galing umano sa pinaglaruang lantaka ng mga bata roon, nakasugat sa binti ng isang babae. Boga pa rin ang isa sa mga pangunahing dahilan ng fireworks-related injuries ngayong sa lubong 2026 na sa datos ng DOH ay halos 6 na puna mula pa noong December 21. Sa parehong panahon, 10 pasyenteng napuruhan ng paputok ang isinugod sa Jose A. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Although legal yung ibang paputok, pinaglalaroan pa rin ng bata. So yun ang mga karamihang injury natin. Ang paputok, legal man o illegal, bawal sa bata. Dapat yan ang humahawak yung adult lang. Mga paputok na 5-star, piccolo at pop-up ang may pinakaraming nabibiktima batay sa tala ng PNP. Dahil karamihan sa mga nabibiktima ay mga bata, may panukala ang DOH para sa mga magulang. Baka dapat mas may penalty sa magulang. Kung may legislator na magpupush ng ganon, parang child abuse kasi yun eh. Pinapaglaro mo ng paputok yung anak mo. Pero sadyang mabenta pa rin ang paputok lalo na sa Bukawi, Bulacan. Galing probinsya pa ang ilang bumibili. Payo sa kanila ng BFP, maging maingat sa pagbabiyahe at pag-imbak ng mga nabibiling paputok. Malayo doon sa mga posibleng pagmulan nga ng ignition, no? Yung mga wire, yung fumes na from the explosive powder, na, kasi nagko-convert pa rin into fumes yan eh. Kahit yung radiation from the sun, kung yung sobrang init. Sa Tondo, Maynila naman, isang babaeng dayo lang para makipasko sa nobyo ang nasawi ng may 2 individual na nagbarilan sa lugar. Tinutukoy pa ang 2 sangkot. Nadali rin ng ligaw na bala ang isang babae sa Pavia, Iloilo. Arestado na ang lalaking nagpaputok ng baril na lasing umano. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na umabot ng bagong taon ang 4 na pasahero ng isang bus na nahulog sa bangin sa Camarines Sur. Posibleng nakatulog daw ang driver ng bus o di kaya'y inatake sa puso. May report si Von Aquino. Doble ingat ang mga rescuer na ito dahil pahirapang marating ang bus na nahulog sa bangin sa Del Gallego, Camarines Sur. Apat na bangkay ang nakuha sa 10 oras na retrieval operation. The rest po na 23 is not injured. Dinala namin sa Maria Gisar Hospital. Galing ito ng Quezon City sa Cubao. Papunta ito ng Gubat, Susugur. Pinakalma ko po yung mga pasahero. Tapos humanap po kami ng paraan para mabasag po yung windshield ng bus. Nakakuha po kami ng fire extinguisher para basagin po yung unahan ng bus. Pag-akit po namin, nakahanap po kami ng tindahan. Doon po kami humingi ng tulong. Kabilang sa malubhang isa sa 2 driver. Sa paunang impormasyon, nakatulog umano ang driver. Pero iba ang kwento ng mga pasaherong nakaligtas. Parang inatake yung driver. Tapos ngayon, hindi na makontrol. Inanon nung inspector. Inspector. Nagising po ako bago uminda po yung driver na masakit yung tagaliran. Sabay po yung inspector po. Ginilid po yung bus. Bukod sa sinapit ng driver, inaalam din kung nagkaproblema ang makina bago bumiyahe. Nag-iimbestiga ng LTFRB at pinagpapaliwanag ang bus company na DLTB. Ayon sa pamunuan ng bus company, gagawin nila ang lahat para matulungan ang mga biktima. Sasagutin din daw nila ang lahat ng gastos.
Kawawa si Kuya. Grabe. Sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, naipit sa wasak na harapan ng bus ang driver na ito. Bumangga ito sa truck na magde-deliver ng isda na ang driver ay dead on the spot. May nahagipang motorsiklo na pumailalim sa bus. Sugatan ng 2 magkaangkas, pati ang 6 na pasahero ng bus at 2 pahinante ng truck. Inaalam pa ng pulisya kung nakatulog ang driver ng truck. Sa Pasay, tanggal ang gulong ng isang motorsiklong nabangga ng isang SUV. Dinala sa ospital ang mga nasugatan. Kwento ng rider, may 2 pang nabangga ang SUV at isa ang may malalang tama. Ako po yung pinakauna niya nadali. Dito po ako sa may slow lane, siya po yung nasa fast lane. Tapos biglang nag-curving, kaya po kami nadali. May muntik siyang mabunggo ulit na 2 motorista. According sa aking investigador, hindi naman tumumba yung 2 motorista, hinabol siya. Pagkahabol sa kanya, doon yata nagkaroon ng commotion. Duguan naman ang driver ng SUV matapos kuyugin dahil nagtangkang tumakas hanggang naharang ng taxi. Naawat ang pambubugbog ng dumating ang MMDA at mga pulis. Posibleng maharap ang SUV driver sa reklamo. Maaari rin daw niyang idemanda ang mga nambugbog sa kanya. Paalala ng mga otoridad kapag nakahuli ng traffic violator, anuman ang galit, idaan sa tamang proseso ang pagsasampa ng reklamo sa kanila. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Traffic pa rin po sa ilang bahagi ng EDSA dahil sa ginagawang rehabilitasyon. Ang latest na sitwasyon sa EDSA sa live report ni Jamie Santos. Jamie? Jonathan, bukas simula na ng long weekend ng mga government employees pero ngayon pa lang kailangan ng mahabang pasensya dahil sa traffic. Dito sa EDSA Orense, mabagal ang daloy ng trapiko lalo na sa southbound. 2 lane lang kasi ang madaraanan. Hindi lalagpas ng 5 to 10 kilometers per hour ang usad ng sasakyan. Makikihati pa sa kalsada ang mga bus na hindi muna makadaan sa bus lane dahil sa pag-aaspalto. Ang traffic na iyan, dire-diretso hanggang Pasay. Pasado 4:00 ng hapon, tukod ang traffic sa bahagi pa lang ng EDSA Guadalupe. Ilang metro kasi mula Guadalupe Bridge, may mga signages na at doon nagsisimula ang pagsasara ng daan para sa roadworks. Jonathan, sa northbound naman ng EDSA Orense, sa mga oras na ito, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko hanggang Quezon City na yan. At yan ang latest mula rito sa EDSA. Balik sa iyo, Jonathan. Maraming salamat, Jamie Santos. Pinabulaanan ni Public Works Secretary Vince Dizon na may inauthenticate siya sa mga dokumentong hawak ni Batangas Representative Leandro Leviste. Iginiit kasi ni Leviste na isa ang kalihim sa pwedeng magkumpirma ng authenticity ng files na nakuha niya mula sa DPWH at kay yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sabi ni Dizon, Setyembre nang magpunta si Leviste sa tanggapan ni Cabral. Anya, nagpilit si Leviste na kumuha ng files at kopyahin ito sa kanilang flash drive gamit ang computer ng isang staff ni Cabral. Tumawag daw si Cabral kay Dizon para sabihing hiningi ni Leviste ang mga dokumento kaugnay sa alokasyon ng mga distrito. Hindi raw alam ni Dizon kung anong dokumento ang nakuha ni Leviste. Naipasa na raw ng DPWH sa Ombudsman ang mga file at computer ni Cabral at bahala na raw ang Ombudsman na pag-aralan at i-authenticate ang mga ito. Alinsunod sa subpina, itinanggi naman ni Leviste ang sinabi ni Dizon na puwersahan umanong pagkopya ng file sa kanyang flash drive. Hindi raw niya maisip na magsisinungaling ng ganon si Dizon dahil meron pa raw iba na naging bahagi ng pag-uusap nila ng kalihim noong sabihin nitong ibigay ang file sa kanya para sa transparency. Ilang araw pa lang daw noon sa pwesto si Dizon. To flood control. So Commissioner Rosana Fajardo magbibitiw na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagtatapos ng taon. Sabi ni Fajardo, tapos na ang kanyang trabaho sa komisyon. Sa kanyang pagbibitiw, tanging si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na lamang ang matitira sa 4 na orihinal na miyembro ng ICI. Sabi ni Reyes, natural lamang ang pagbibitiw ni Fajardo dahil time-bound ang mandato ng ICI. Ilan pang dashcam video nakuha kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa gilid ng bangin hawak na ng NBI. Sa video, makikita si Cabral na nakaupo na sa baba sa pagitan ng 2 concrete safety barriers. Ayon sa NBI, ito ang huling pagkakataong nakitang buhay si Cabral na walang ibang kasama at wala rin ang kanyang sasakyan. Binigyang linaw daw nito ang totoong nangyari sa huling sandali ni Cabral. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Bumulusok sa -3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Base yan sa survey ng Social Weather Station o SWS nitong Nobyembre. Mas mababa yan sa +7 net trust rating noong Setyembre at sa +18 noong Hunyo. 38% ang nagsabing may malaki silang tiwala sa Pangulo, pero nahila ito ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Nagtala naman ng +31 net trust rating si Vice President Sara Duterte. Mas mataas yan ng 6 na puntos sa nakuha niya noong Setyembre. Kinomisyon ang survey ng chat-based consultancy at isinagawa noong November 24 to 30. Isinagawa ito sa kasagsagan ng issue ng mga anomalya sa flood control projects. Sabi ni chat-based group founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Marami pa bang tira sa inihain nitong Noche Buena? Aba, may tamang paraan po sa pagtatago niyan para hindi mapanis at makaiwas sa food poisoning. Ang Tip Talk sa report ni Katrina Son. Tuwing Pasko, marami raw talagang maghanda si Adilberto Consuelo para kasya sa buong mag-anak, kasama ang 15 apo. Nagsasama-sama kami kahit na naghihirap kami dito, pero may handa kami. Kaya maraming pagkain ang inahanda ko. Mahirap na raw kulangin sa handa. Ang kaso, marami ring natitira. May 3 piraso pa akong ham. Yung scrap ng salmon, meron pa rin. Binalot namin matitira tapos kinabukasan, initin namin. Ayon sa isang doktor, dapat maging maingat sa food handling para di mapanisan. Kapag nakakain kasi ng panis, maaari kang ma-food poison na kung di maagapan, posibleng ikamatay. Tandaan po, when in doubt, throw it out. Payo niya, gumamit ng container sa bawat putahe o pagkain na itatabi sa ref. Gumamit din ng serving spoon. Yan ang ginagawa ngayon ni Mindy Ilagan na natuto na raw mula noong magkasakit. Sumakit yung tiyan, tapos dumi ng dumi. Serving spoon po, ilalagay sa isang lalagyan, tapos maglalagay ka lang ng yung kakainin mo lang. Dagdag ni Doc, initin lang daw kung ano ang kakainin muli. Una, huwag nating iiwanan sana yung pagkain sa lamesa ng matagal. Say for example, more than 2 hours, more than 3 hours. Pangalawa, kapag iinitin natin, siguraduhin sana natin na mainit at mainit yung gitna, hindi lamang yung gilid. Ngayon tapos na ang Noche Buena, Medianoche naman ang pinaghahandaan. Ngayon pa lang, mabili na ang iba't ibang prutas na patok tuwing bagong taon. Perishable o madaling mabulok ang mga yan. Kaya may payo rin si Doc. Huwag mo nang i-prepare yung mga prutas hanggat hindi ninyo kakainin. Kasi mas mabilis masira kapag nababasa na sila or kapag nahati na. Ihiwalay yung mga prutas na medyo mabilis yung pagiging hinog. Ilagay sa tamang lugar. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May kanya-kanyang paandar ang mga bihis santang nagdiwang ng Pasko sa iba't ibang panig ng mundo, mula dagat hanggang sa kalawakan. May report si JP Soriano. Puno ng mga surfer ang beach na ito sa Florida. Lahat ready to ride the waves, habang naka-Santa costume. Itinodo pa nila ang pagka-daredevil nang may tumalon from a helicopter. At merong dumating sakay ng sleigh sa beach. Talagang U-tide. At sa gitna ng programa, may hagisan din ng regalo. Ang pagtitipong ito nagsimula noong 2009 bilang isang family outing hanggang naging isang malaking event na. Abay, meron ding mga naka-astronaut costume. Speaking of which, ang mga astronaut na nasa International Space Station bumati rin ng Merry Christmas. Greetings to planet Earth. Literal mang malayo sa mga pamilya. Di sila nakalimot maglagay ng Christmas tree at stockings. At may kasabay rin silang umikot sa ating planeta. Santa himself tinapos na ang kanyang around the world tour para mamigay ng regalo. Mula 1955, taong-taong minomonitor ng North American Aerospace Defense Command ang flight ni Santa. 4 na dekada na ring lumulublog sa nagyayelong lawa ang tinaguriang Berlin Seal sa Germany. Naka-Santa hat pa sila at iba't ibang headdress. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Tila bati-bati muna ngayong Pasko ang ilang mga aso't pusa na mistulang Belen noong nagsama-sama habang ang mga kambing at baka sinalubong ang mga sakristan. Pero bakit tila mainit ang ulo? Pusuan ng mga yan sa report na ito. Sa pagsapit ng Pasko, tila mga pastol ng mabuting balita ang mga sakristan. Pero ang ilan, pastol ng baka? Hindi pala. Natakot kasi sa baka nang lapitan. Ayon at nagtakbuhan. Sila ang mga sakristan ng Our Lady of Consolacion Parish ng Samboan sa Cebu. Naglibot sila nitong Pasko sa bayan ng Santander para sa tinatawag na Pax Tecum o Peace Be With You. Sa tradisyong ito, bitbit nila ang imahen ng Infant Jesus para ipalaganap ang kanyang pagsilang. Sa bayan naman ng Daan Bantayan, Cebu, may humarang naman sa mga sakristan. Kambing. Nagtakbuhan din sila dahil muntik ng suwagin na parabang naglalambing lang naman ang kambing na makikigreet ng happy birthday kay Baby Jesus. Christmas season pa rin hanggang di dumarating ang Three Wise Men. Pero sa Malolos, Bulacan, parang buhay na Belen ang eksena. Bagamat ang nasa sabsaban, 3 asong nakamasid sa bagong panganak na muning. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako po si Jonathan Andal. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.